Good morning mga keso. Manila update tayo. July 12, 2025. Kung makikita nyo, basag-basag na tong barangay hall. Ito yung barangay hall na pinapatibag ni Yorme. Kasi nga nakaharang sa sa sidewalk. Likod to ng eskwelahan. Pero kung makikita nyo mga keso, ayun yung sidewalk. Mamaya pupuntahan natin yung yan. Yung view na yan. Ayun yung sidewalk. So sinakop lahat. Ayan, sinakop lahat to. Makikita nyo, yung bangketa. Sidewalk. Nakatayo ang isang barangay hall. Nasaan yung dadaanan dyan ng mga tao? Wala na pagdadaanan ng mga tao, kundi dyan sa mismong kalye na. Or dito sa gilid. Ayan, may rin dito may sidewalk rin sa gilid. Pero ito yung sa tabing eskwela, yung mga estudyante, dito dumadaan. Dapat dito dadaan. Pero ngayon, ayan, tinayuan ng barangay hall. District 3 po ito, mga keso. Nasama na rin to sa sa city address ni Yorme. Noong July 1 ata yun, mga keso. If not mistaken. Pakiusap ko sa DPWH, huwag po ninyo kayong magtatayo. Pag kayo magtatayo ng gusali o infrastruktura sa lugar na ipinagbabawal ng batas, saan ka nakakita? Pera ng congressman. Pera ng taong bayan. Magpapatayo ng barangay hall sa bangketa. So ayan po, almost finished na rin po. Mga nasa na po yan, mga 70% na po. Para tuluyan na matibag tong City Hall. Barangay Hall pala. Take note mga keso, almost 90 million ang ginastos dyan sa pagpapatayo niyan. Wala pa tayong info kung may mga permit na na nilabas bago to itayo So sinisiyayat pa to ni Yorme kung talagang may dapat kasuhan sa pagpapatayong to. So ito yung pintuan mga keso ng eskwelahan. So binigyan ng space. Ayan yung pintuan pintuan ng eskwelahan. Ayan. Nilagyan ng space para makapasok yung estudyante. So ito nga, kabaan niya ng sidewalk. So tuloy-tuloy lang dito ang mga tao ng City Hall. Maski Sabado, diretso pa rin ang pagbabakbak dito ng Barangay Hall. Headed by Engineer Bulano ng Demolition Team with Foreman Juancho Bernardino. Ayan. Ayun, sa pinakatok-tok mga keso, 1, 2, 3, 4 4th floor to, from ground floor. Dire-diretso lang kawani dito ng City Hall, Manila City Engineering. Pupuntahan natin yung mga gilid-gilid mga keso. May isang pintuan dito mga keso papuntang eskwelahan. So kung makikita nyo, ayan yung bangketa na sinakop ng barangay hall. So tingnan natin yung kabila. So hinarang na tong street na to mga keso para wala makapasok na mga sasakyan, kasi nga baka tamaan ng mga fallen debris kasi malalaki to. Punta tayo sa kabila mga keso. So dito tayo sa kabilang side mga keso. Kung saan makikita nyo, ayan. Ito na yung bangketa. Ito yung bangketa. Yung daanan.
Tapos makikita mo, nakaharang tong barangay hall na pinatayo. Mananagot ang mga may makasalanan dito, mga Quezon. Sinabi na rin yan ni Yorme Isko yung sa kanyang city state. Antay-antay lang tayo ng update, mga Quezon. Biruin mo, pera ng bayan, gagastosin sa papapatayon to. Balita ko almost 90 million ang pondo dito, ang ginastos dito. So ayan yung pa rin yung ano, yung eskwelahan sa gilid, mga Quezon. So tuloy-tuloy pa rin dito ang ano, ang pagdidemolish. So nandito na rin si Engineer Nadonga at Engineer Bulanon. Ayun, nandun sila, mga Quezon. Pinapangasiwaan itong ano, pag-demolish ng barangay hall. Ang balita ko, may iba pang ano barangay hall na gigibayan eh. So antay-antay lang tayo ng update sa ilalabas ni Yorme. So yun nga, since nga Sabado walang pasok ang mga estudyante, so pwedeng mag-ingay. Kaya dire-diretso na ano dito ang demolition team sa pagtitibag. Yung mga kasama natin dito sa clearing operation, nakita ko nandito nagtatrabaho. Nandito sila ngayon. Ayan. So ito na yung harapan, mga Quezon. Ayan si Engineer Bulanon. Umakit na si Engineer Bulanon. So update ako, mga Quezon, sa ibang balita regarding sa pagbabago ng Maynila. See ya! Manila update pa rin tayo, mga Quezon. July 12, 2025. Yan. Update pa rin tayo. Araw ng Sabado ngayon, mga Quezon. So balikan natin yung mga maruruming kalye ng Maynila, especially dito sa may ano, papuntang Blooming Street, tabi ng North Cemetery. Ginawang squatter area to dati. Na-vlog ko na rin to, mga Quezon. Tambak ng basura, tsaka nagtayo na sila ng ano, ng mga kabahayan. Tingnan nyo, mga Quezon, ginawa na tong ano, ginawang tirahan na dito. Nag-build na ng bahay dito, mga Quezon. Ayan sila, mga Quezon, ang dami. Tapos tambak naman ang basura rito. Ano ba naman yan? Noong June 30, unang araw ng pag-upo ni Yorme, kiniliring na to, nilinis na to, mga Quezon. So check natin kung ano ng status today. So ito, kababa na tayo ng ano, A. Bonifacio. Ito na yung North Cemetery natin, mga Quezon, yung gilid. So dyan yung maraming basura dati na nilinis noong araw ni Yorme. Ito, mga Quezon, nandito pa rin ng mga squatter. Ayan pa rin po, hindi pa rin po maalis, pero nalinis na yan eh. So yung baha, nawala na yung baha rito. So yung mga squatter nandun pa rin, mga Quezon. Panawagan kay Yorme, nagbalikan sila dito, mga Quezon. Ito rin, may mga truck, mga Quezon, nandito, naka-standby lagi yan dito eh. As of now, 9:20 AM, mga Quezon, sa oras ko ng umaga ng July 12, 2025. Marami pa ring truck dito naka-standby. Tsaka nga yung sa squatter, ginawang squatter gagawing squatter kasi nga nag-build up na naman yung mga doon. Nagbalikan yung mga ano, illegal settler. So ito pa rin, may mga sako-sako pa rin dito sa kahabaan ng ano, A. Bonifacio, gilid ng Manila North Cemetery. Ito, may kubol pa rito, hindi ko alam kung kailan yan.
Nung pagdaan ko rito wala pa naman yan eh. So ngayon meron na naman. So malinis naman, wala namang baso-basura. Dati may mga baso-basura dyan. So yung truck, nandun pa rin yung truck. So papunta tayong Bloomingtreet mga kakeso. Titingnan natin ang status ng Bloomingtreet ngayon. So ito, maraming pa rin mga sasakyan mga kakeso sa gilid. So nandito na tayo mga kakeso sa Bloomingtreet area, papunta ng Rizal Ave. Ito, kabaan na ito. Dulo niyan, Rizal Ave na mga kakeso. So tingnan natin yung status ngayon ng ano dito, trapiko, at kung nasa gitna pa ang mga nagtitinda. So as of now, wala pa naman ako nakikitang mga vendor na nasa gitna. So ito, napinturahan na. Dati hindi napinturahan yan. So dati may mga basura pa doon. Pagdaan ko rito may mga basura. Ngayon wala na, malinis na. So ito yung madalas na yung two lane ginagawang one lane ng mga mga nagtitinda. So far wala pa naman ako nakikita na vendor o nagtitinda dito. Smooth pa rin ng ngayon, dali ng trapiko rito sa may kabaan ng Bloomingtreet papunta ng LRT Rizal Ave. So yan, may mga talagang hindi maiwasan yung mga pasaway na yan. Andyan pa rin, may mga katambay pa rin.